13 araw na lang Pasko na. Nakapagpadala na ba kayo ng Christmas card sa mga kaibigan o kaya kaanak na nasa malayong lugar? Pero Igan, mga e-card o online greeting na raw ang uso at hindi lang yan ang mga nabagong pamaskong tradisyon. Kaya pati sa Christmas, meron na raw generation gap. Narito po ang report. Dear Santa, my wish for this Christmas is a new phone. Anak, ano yung tinatype mong wishlist sa Facebook? Paki-explain. Love you. Kasabay ng pagiging high-tech ng panahon ngayon. Pati raw paraan ng pagdiriwang ng Pasko, nagiging moderno na rin. Kung dati nagbabahay-bahay tayo kina ninong o ninang para bumati, Christmas! Happy New Year! ngayon, pwede na silang batiin via video chat. Imbes na Christmas cards, e-cards at online greetings na ang pinadadala. Natatanggap din po nila agad yung mensahe po na binigay ko po para sa Ayun. At ngayong may Instagram pa, uso na ang mga selfie with a Christmas tree. Katabi ng mga regalo pati nga Christmas outfit of the day o Ho-Ho TD. Pero si Mami Manen, ina ng 2 teenager, loyal pa rin sa nakalakhang paraan ng pagdiriwang. Tulad ng pagpapadala ng mga traditional na Christmas card sa mga kamag-anak abroad, kahit pa marunong naman siyang mag-Facebook. Meaningful yung dating sa kanila na talagang nag-effort ka, na naalala mo sila. Kasi text, pwede mo isend everybody. Facebook, pwede mo isend everybody. Pero pag mail at saka card, ika-card mo. So yung gusto mo sabihin personally, nasasabi mo sa kanila. Gayunman, may mga tradisyong ipinamana sa kanya ng kanyang magulang na di na rin niya nagagawa. Gaya ng pagkumpleto ng simbang gabi bago magpasko. May trabaho. Tapos puyat. So, hindi na siya nagagawa. Nung bata kami, siyempre bata, magkakalaro, naglalagay kami ng string sa feet, tapos binabato namin yung tali sa bintana para pag nagisingan, hihilahin mo yung tali para magising kayo. Ganyan yung ginagawa namin. Tapos, lalakad kami hanggang simbahan. Traditionally, ito ay madaling araw dahil sinasabi nga para nung mga unang panahon na ang mga magsasaka ay maaga talagang gumising, it's the morning mass for them. And it's the morning mass for the whole community. Wala na rin ang tradisyonal nilang paglalagay ng regalo sa ilalim ng Christmas tree. Kasi yung mga bata ngayon makukulit, unlike before, disiplinado yung mga bata. Pag sinabi mong huwag galawin, hindi ginagalaw. Eh ngayon, pag sinabi mong huwag galawin, binubuksan na. Napansin din niyang mas kaunti na rin daw ang mga batang nangangaroling sa lansangan ngayon. Hindi naman sa hindi na excited ang mga bata humingi ng aguinaldo, which is obviously gusto lahat ng bata humingi ng aguinaldo. Pero mukhang hindi na kasi gaanong ganun ka-safe ang ating mga lansangan parehas dati. Sa huli, makaluma man o bago ang paraan ng pagdiriwang. Ang mahalaga raw, sama-sama ang pamilya sa paggunita sa araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Love, respect, and peace for everybody. Yun lang. Pamilya. Mawala lahat, huwag lang yung pamilya. Huwag nating tignan ang technology, ang social networking sites, ang internet na something na nakakasira sa Christmas tradition natin. Kapag nagbabago ang kultura, ito ay sumasang-ayon sa hinihiling ng existing generation. Para sa saksi, Ana Mari Balane Puduranan, nag-uulat.